Good morning po at salamat sa Panginoon sa panibago pong araw na patuloy pong pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Meron nga pong kawikaan ng sanlibutan. Thank God it is Friday. So, ibig sabihin, sa Friday, mag-weekend na naman po. Napakabilis po ng araw. Bukas, Sabado, and then Sunday. So, salamat po. Patuloy tayong nagkakaroon po ng ganito pong uri ng gawain or ng sariling devotion natin na nabibigay natin sa Diyos. Kumusta na po kayo dyan? Kumusta na po ang inyong mga prayer life? Tayo po ba nakapaglalaan pa ng panahon po sa ating Diyos o mas sigit pa nating binibigyan pansin yung maglaan tayo ng mahabang oras sa ating mga sarili? Tama naman po yun, kaya nga lang, mapansinin po natin, nais din kasi ng Diyos na tayo po ay makausap. Kasi po sa pamagitan po ng paglapit natin sa Diyos, na ipapakita po natin na hindi tayo pwede mabuhay na hindi kasama ang ating Diyos. Salamat po doon sa ganung bagay na patuloy tayong nagbibigay, nagdalaan ng oras o minuto para po makapili natin ang Diyos saglit. No? Aking pong talatang gagamitin ay ang talata po ng Biblia sa Aklat ni Mateo, ang kabanata po ay 16, at ang mga talata po ay 24 at 25 na binabanggit po dito na kung saan po sinabihan ni Jesus po yung disciple niya na kung sinero daw po ang susunod sa kanya, talikuran daw ang kanyang sarili. Tapos may kasunod po doon, ang sino man daw po na naghahangad na sa sarili mo, lalo mawawala ang buhay. Pero kung halimbawang ang sarili mo ibibigay mo sa Panginoon, saka magkakaroon ng tunay na buhay. Usually ito po ay napakagandang gawi po natin. No? Kadalasan po, tayo bilang mga tao, masigit natin pinapahalagan yung kung ano ang makakaya natin gawin sa maghapon, sa araw-araw, kung ano ang pwede natin gawin at isipin. Na true naman po yon dahil binigyan tayo ng Lord ng self-will or yung sarili nating kalooban na kaya pa nating gampanan. Kaya lang mapapansin po natin, may mga pagkakataon sa buhay ng tao na hindi natin alam, hindi natin kayang harapin. At wala akong bigay karunungan po kung ano mangyayari sa iyo bukas. At pangalawa, alam naman natin yung buhay natin ay bigay rin yan ng Diyos. Kaya hindi mo pa pwedeng gawin na sarilin mo lang dahil hindi naman ikaw ang may akda ng buhay. Kaya nga ho sa Biblia, bawal na bawal ho yung mag-suicide, kitilin ng buhay. Iyon po isang pinaka-karumal-dumal na kasalanan na gagawin ng tao. So, salamat po tayo, no, na tayo po ay may nilalaang panahon. At alam naman natin na wala naman taong hindi abala, especially po sa kanyang buhay. Pero pinakamaganda mga kapatid ay biglaan tayo ng panahon sa buhay ng tao. Kadalasan po nakatuon tayo sa sanlibutan o sa buhay sa sanlibutan o sa sistema sa sanlibutan. Bagamat nandito pa tayo, talagang nangyayari po. No? Kaya lang ho, tandaan po natin na tayo po ibigay ng buhay ng Diyos, hindi lamang po mabuhay dito, kundi mabuhay po sa salita po ng Diyos. Tingnan po natin ating mga sarili, kamustahin natin. Dahil ngayon po, malapit na hong dumating ang Panginoon, madalas yung nababanggit natin at sinasabi ng mga ilan, pero may katotohanan po yun. Tandaan po natin, hindi lamang pagdating ng Panginoon ang dapat natin tinitingnan, yung mga bagay na kung saan po kung minsan din natin alam na nangyayari, yung mga instant na nangyayari sa buhay. Dapat po lagi po tayo handa na anong mangyari, hindi tayo nawawala sa piling ng ating Panginoon. Ito po ang pinaka-importante. Pangalawa, mas lagi nating ipurso po yung kalooban ng Diyos ang mangyari sa bawat araw ng buhay natin. Mas mahalaga ito. Pangatlo po, wag po tayong dumepende sa ating sariling kalakasan, sariling karunungan na magagawa po natin. Meron po kasi hangganan po yan. Pangalawa, meron pong tinatawag na hindi kayang makuha po ng sarili nating kagustuhan o kakayanan.
Yung mga bagay na hindi sadyang natin alam. Tanging ang Diyos lang po ang nakapagbibigay ng tunay na diwa at kahulugan po ng buhay. Kaya salamat sa Diyos, no, na tayo po ay patuloy na buhay, may lakas, at nakakapag-serve pa rin sa Lord. Salamat po.